I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Aksyon, trabaho, at serbisyo sa taumbayan. Iyan ang naging sentro ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. noong 2025. Sa tala ng pamahalaan, mayroong 403 local presidential engagements si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nakaraang taon. Hindi pa kasama dito ang mga private meetings at ilang biyahe ng Pangulo sa ibang bansa upang isulong ang interes ng Pilipinas. Patuloy na nagtatrabaho ang Pangulo. Sa katunayan, 6 na local presidential engagements ang kanyang dinaluhan as of January 8, 2026. Noong 2025, personal na binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang mga biktima ng sakuna kagaya ng mga pagbaha at lindol sa Cebu, Davao Oriental, Catanduanes, Albay, Negros Occidental at Northern provinces sa Luzon. Personal ding nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa ilang DOH hospitals sa bansa upang isulong ang zero balance billing policy. Namigay din ang Pangulo ng laptops at ilang digital learning tools at satellite internet sa mga pampublikong paaralan. Dagdag pa sa mga ito na mahagi din ang Pangulo ng mga fertilizer at farm machinery sa mga magsasaka sa bansa. Kasama na ang paglunsod ng Benting Bigas Meron Na program sa iba't ibang sektor. Iisa lang ang hangarin ng Pangulo, ang maglingkod sa bayan at maibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. Naniniwala ang Pangulo na ang mabisang paraan ng paglilingkod sa bayan ay ang personal na pag-alam ng kanilang kalagayan. Sa bayan, inilaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa sambayanan. Upang isulong ang kapakanan ng mas nangangailangan, may mga karamdaman, mga manggagawa, magsasaka at mga mangingisda. Mahigit 323 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr. sa social services at cash-based assistance para sa fiscal year 2026. Higit 239 billion pesos ang napunta sa Department of Social Welfare and Development para sa social protection programs ng ahensya. Kabilang dito ang 113 billion pesos para sa 4Ps, 63.9 billion pesos para sa mga pamilyang nasa krisis at 51.9 billion pesos para sa social pension ng mga indigent senior citizens. Meron ding inalaang pondo para sa Sustainable Livelihood Program at sa Walang Gutom 2027 Food Stamp Initiative ng pamahalaan. Para naman sa kalusugan, mayroong 53.1 billion pesos para sa medical assistance kasama na ang 51.6 billion pesos para sa MAIFPIP at 1.5 billion pesos para sa Cancer Assistance Fund. Kasabay ito ng pagpapatupad ng zero balance billing sa DOH hospitals. Abot naman sa 1.909 billion pesos ang inilaan ng Pangulo sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at 11.02 billion pesos naman ang inilaan ng Department of Migrant Workers o DMW. Malinaw ang mensahe ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Uunahin ng pamahalaan ang kapakanan ng taumbayan upang iangat ang mga nasa laylayan ng lipunan. Nais ding bigyan diin ng Pangulo na sa 2026 General Appropriations Act, dito pumapasok ang mga pinakamahalagang reforma. Ang social services ay hindi dapat umiikot
o nakadepende sa politika, kundi sa tunay na pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Sa kasalukuyang budget, mahigpit na ipinagbabawal ang sinumang politiko na maaaring makisali sa pamamahagi ng cash at financial assistance ng pamahalaan. Dahil buo ang paniniwala ng Pangulo na hindi ito usapin upang or kung sino ang may koneksyon, kundi kung sino ang tunay na nangangailangan ng tulong. Hindi sapat na malaki ang budget, dapat ay tama at naaayon ang sistema sa pamimigay ng tulong sa kapwa Pilipino. Dahil sa ilalim ng bagong Pilipinas, ang tulong sa taong bayan ay hindi utang na loob sa sinuman na nasa kapangyarihan. Alam kung Ma'am, gaano hingi lang po kalawak. sana kami ng update kung nakaalis na po ba si Presidente papuntang Abu Dhabi. Hindi pa po. Kailan, ma'am, yun? Ano po yun? Sabihin ko po mamaya. Pero tuloy, ma'am, tuloy. Today. Tuloy. 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 At ibibigay naman po namin sa inyo ang update kapag po ang Pangulo po ay lumipad na patungong Abu Dhabi. Pahabol na tanong po mula kay Tuesday nyo. Habol lang, ma'am. Bakit po walang coverage yung departure niya for UAE? Is siya open for coverage? Walang kasamang media. Yes, Hindi rin ma'am, po ako pero- kasama. Opo, pero usually, ma'am, kasi pang nag-abroad siya, kahit yung departure lang niya, pinapakover nila. But wala po ngayon. Hindi ko rin po, so ipagpaumanhin, hindi ko po na itanong. Ibinigay lang po sa amin ang detalye kung ano kanyang gagawin sa Abu Dhabi at magpipirma nga po ng mga mahahalagang agreements pati memorandum of understanding at mamaya malamang po kapag ito po ay nabigyan ako ng impormasyon tungkol dyan, maaari ko pong i-share sa inyo maya-maya naman po. Padagdag na lang din po, ma'am, kung sino yung kanyang itatalagang Ay, caretaker. opo. Si E.S. Ralph Recto, Secretary of DAR, Conrado Estrella, and Secretary ng DSWD. Apo.